Hello mga ka-people, it's me again, your Granny Esther. Medyo inuubo ako, sinisipon ako ngayon. Dahil nga gusto ko lang po talagang magbigay ng una sa lahat mag-congratulate sa mga estudyante natin, sa mga apo ko, sa mga anak natin, sa mga estudyante natin out there na mag-graduate ngayon taon na ito. Uh, uh, Naisipan kong gumawa ng konting message o tip. Una, isinulat ko nga dito para kung hindi ko makalimutan. Para mabigyan lang sila ng motivation, ng inspirational message o motivational message para sa pag-akyat nila sa pangalawang baitang ng buhay nila. Siyempre, hindi naman nila iba, hindi nila alam kung ano pa ang kunin nila, especially those na nag-graduate ngayon ng high school. Hindi nila alam kung anong course kukunin nila. And then yung elementary, katulad ng apo ko ngayon, na mag-graduate, parang meron konting fear sa kanya. Ano nga ba talaga ang sa high school? Though sinasabi nga namin, ang pinakamasarap na pag-aaral yung magiging high school. Ang high school life is the best thing na mangyari sa mga estudyante. Sa pagdating naman ng mga college, siyempre, hindi mo rin alam kung ano ang kukunin mo. O meron lang talaga sa high school pa lang, o elementary pa lang, meron na talagang alam niya, sure na siya na yun ang kukunin niya. Meron naman na agagaya lang, o kukuha lang ng courses sa college kasi gusto ng parents nila o gusto ng mga kaibigan nila. Though sa puso mo, sa loob mo ay hindi mo talaga alam pa, at hindi mo rin, at alasyo mo pa rin sa sarili, at alam mo rin sa sarili mo na hindi yun talagang puso na gusto mo, kaya lang napapakipit. Sa mga mag-graduate naman ng high school, mixed emotion nga yan, gaya na sinabi ko kanina. They are a little bit excited, a little bit scary, at nervous. Mga nervous sila. May konting fear. Yung iba, hindi alam kung magpapatuloy pa o mag-work na lang. Kasi meron akong na mag-graduate ng high school. Sinabi niya na mag-work na lang daw muna siya. Though, pwede naman siyang gastusan ng pamilya. Pero siguro, mas gusto niya yung gano'n. Pero, sabi nga dito, mga yan ng mga bata. Yung iba nga sabi nga, mag-work na lang sila, especially to those na hindi sapat o walang budget ang pamilya na maipurso pa yung pag-aaral nila hanggang yung iba naman, hindi fix ang mind. Kasi nga, kung ano talaga ang course na kukunin talaga nila, may iba na kukuha lang sila ng ganito. Alam mo, gusto niya talaga mag-fine arts, pero sabi ng mga magulang niya, mag-doktor ka kasi ang family nila nasa line ng pagiging nagkaroon ng medicine, nurse, doctor, o ano pa man. Pero dahil sa gusto ng magulang niya, yun na lang kukunin niya. Though sa puso niya, ayaw niya maging doktor. Gusto niya, mahilig kasi siya mag-drawing, mahilig siya sa gusto niya yung fine arts. Yan. Yung iba naman, kung ano na lang ang sabihin niya, gaya nga, nakukunin nila dahil sa line edge nga nila yung Iba naman, dahil gusto ng barkada, kaibigan. Dito tayo tayo mag-aral, sa ganito tayo sa UP o sa US din tayo mag-aral. O kaya, kung ano mang school, college, basta sama-sama tayo. Ito ang kursong kunin natin. Pero deep inside their heart, ayaw nila yung kurso na yun. Halimbawa, kukuha sila ng kurso na IT, pero sa loob niya ayaw niya nun. Gusto niyang maging teacher. Sabi niya, dahil sa na lang niya, sige, gagaya na lang siya sa mga barkada. No? Sa puso niya, hindi niya talaga gusto na maging gano'n. Kaya nga, mahihirapan sila pag ganyan. Halimbawa kayo mga bata na mag-graduate ng high school, punta na kayo sa college. Pag hindi pa buo ang loob mo na kukunin ng isang kurso,
Though yung kurso na yun ay gusto ng magulang mo para sa'yo o sino mang kaibigan mo na what. Pero ikaw ang magsasuffer in the end. Yung tip lang ni Granny, kung ano yung gusto mo, kung saan yung passion mo. Di ba, doon ka sa designing o kaya gusto mag-stewardess o kaya kung ano man yung talagang yung puso nuot-nuot pa, nakita mo talagang yun na ang gusto mo. At alam mo doon ka magsa-success at alam mo doon ka mas happy ka doon. Pero dahil nagmi-mix emotion ka dahil nga ang mga kaibigan mo ito at ayaw mo naman masaktan ang kalooban nila kasi nga barkada kayo. Solid ang pagiging barkada niyo. Pero for the sake of pero magsasuffer ka naman. Pero in the end ba, sa pagtahak niyo ba sa landas na patutungan niyo pagtapos sa kanyang college, hindi niyo alam ang mga line na inyong tatahakin kung anong trabaho. O sa tanong natin, hindi ka magiging maligaya. Magboboring ka lang at nawawalan ka ng gana at hindi magiging maganda ang outcome nito in the end. Though sumunod ka sa kanila, wala rin. Sila nga nasunod pero hindi ka naman happy. Sacrifice ka for the sake of relationship ng mga barkada mo. Sa mga magulang mo naman o sa mga relatives, pwede sigurong kausapin mo sila na hindi talaga yun sa puso mo, hindi talaga yun ang mo. Kaya kailangan na sundin mo kung ano talaga yung nasa mo. Diba? Yan. Doon sa mga ayaw na mag-college kasi nga gusto nila yung mag-work na lang kasi parang it's your decision na kung nakikita mong wala ka talaga nararamdaman o wala ka talaga feel na mag-college pa at talagang gusto mo na mag-work, kumita. Kasi marami naman tayo na mga high school graduate lang pero mga successful businessman. Diba? O nagtatrabaho. Pero hindi ka lang basta magtatrabaho kasi all the time hanggang sa patandaan mo, ganun ka na lang kasi hanggang high school graduate ka lang. Pero kung magkakaroon ka ng kahit ayaw mo na mag-aral, pero kahit daw gusto magtrabaho, yung pagtatrabaho na yun, pwede mo sigurong sa isang mag-business ka. Kung doon ka uunlad at doon ka masaya at magiging successful ka doon sa linya na yun, well, go on, pursue it. At yun, mo, dahil ang pinag-uusapan dito ay yung magiging kinabukasan mo. At ang tip ko naman, doon sa mga magka-college, mga high school graduate na at magka-college na, bali, ang tip ko naman, pwede mo rin siguro sundin. Kung mag-aral ka muna, kasi para sa akin, mas maganda talaga yung education. Yung edukasyon, makatapos ka ng pag-aaral. At pagdating ng mga takdang panahon, naman natapos mo na yung college mo. Kung gusto mo maging negosyante, you can apply that knowledge of yours na meron kang diploma na magiging mas malaking dagdag yun sa pagpapalakad mo ng negosyo. O kasi mas malawak na yung natutunan mo, marami kang information at knowledge doon sa mga napag-aaralan mo. Katulad ng mga mga artista natin, yung mga artista tayo na artista sila, pero mga graduate sila. Katulad ng Marian Rivera, nag-graduate sila ng psychology. Graduate siya. May mga iba pa na maraming nag-graduate ng nurse, katulad ni Colo Desmo. But yung naging linya ng kanilang yung pagiging artist. At least, naidagdag yun sa kaalaman nila para maging successful sila kung paano i-fight. Kasi may laban na sila, may bala na sila. Meron na silang alam. Meron na sila. Pero pwede nilang i-apply kung saan man linya sila. Alam mo, nag-artista man siya o nag-negosyo man siya. Naging
pandagdag benepisyo yun eh, pandagdag, kumbaga sa bala, pandagdag weapon para mas madali mong ano yung kung ano yung nasa pagiging successful mo, diba? Yan yung sa mga nais ko rin pero doon sa mga ano naman, sa mga magka-high school graduate na lang, yun dahil ng sinasabi ko, mahalaga pa rin ang edukasyon. Na kahit na sabi natin ang mga magulang mo, hindi ka na mapag-aral. Maraming mga paraan. Pwede kang working student. Pero marami ngayong mga crew sa McDonald's, sa Jollibee na. May mga times sila. Pwede kang magtrabaho. At the same time, this time, pwede kang mag-aral. Meron akong nabasa nga sa Facebook. Siya, matanda na siya, nag-guard siya. Pero doon sa spare time yun, ang gabi, nag-aaral siya. Nag-aaral siya kahit medyo matagal yung pag-aaral niya. Pero habang nagtatrabaho siya, kasi siguro noon wala talaga silang pilit niya pa rin makatapos sa sarili niya. Kasi nga, mas malaki ang benepisyo nung nakatapos. Whether saan ka man din niya pupunta, negosyo man yan, o ano pa man, mga artista ka pa man, o ano man linya pag nakatapos ka, iba pa rin. Oo, iba pa rin yun. Tapos madiskarte ka pa, o didagdag na, mas magiging successful ka, di ba? Kaya nga, pagtuunan pa rin yung edukasyon. Whether ikaw ay ito ang gusto ng pamilya mo, set meron kaya ka ng pastustusan, grabe it, kasi nga, isa sa mga matinding weapon nila ang edukasyon, ang makatapos ka ng pag-aaral. Kasi ngayon, hindi na sapat ang high school graduate. Kailangan talaga madagdagan ng kolehiyo, ng college para may laban. Yan talaga. Talaga nung araw pa, talaga hinaksa ako talaga ng makatapos, yung katungtong man lang ng kolehiyo makatapos. Kaya nga pinapasok ko sa mga apo ko na mag-aaral. Though, yung iba hindi nga nakakasabay. Kahit sabihin natin na kahit college graduate ka, hindi pa rin yung magiging daan para maging successful ka. Kasi successful ka, pero kahit pag madiskarte ka sa buhay, dagdagan mo ng pagkakaroon ng edukasyon, malaki ang laban mo. Edukasyon talaga. Plus, yung diskarte. Diba? Yung iba matapang at buo na magdesisyon. Kung sa palagay nila, dito sila magtatagumpay. Yun. May mga desisyon naman na sinasabing bahala na. Katulad sa mga kaibigan, bahala na. Sige, sama na tayo. Ganon, di ba? Sumusunod na lang sa flow ng pangyayari na mga nakakatakot na desisyon. Walang sariling isip ka nga, walang sariling desisyon, nakakatakot yun. Na hindi ko saan kadalhin, kung saan ka rin. Hindi maganda. Pinabase na lang nila yung buhay nila, kung ano ang inuutos o sasabihin ng pamilya o ng mga kaibigan nila. Kaya, bandang huli, punong-puno sila ng regret sa buhay nila. Pinaka-worst pa nito, magiging miserable buhay nila kasi nga, pwede sisihin nila sarili nila, pamilya, kasi nga kayo nga nag-asahin. Pero hindi pa rin yun ang inaano ko pa rin dun kahit na, makatapos ka. O, di ba? Diskartehan mo na lang. Diba? Mas nakakadagdag yung meron ka dito. Kaya nga, ito sabi ko nga pag desisyon ko na bilang nanay at lola, kaya sabi ko nga, bigay ng konting payo sa mga apo, mga anak na mag-graduate ngayon, especially ng high school. Yan. Una, higit sa lahat, yan ang tip ko. Una, higit sa lahat. Luwapit ka sa Diyos. Yan. Ilatag mo yung plano mo. Ilatag mo yung damdamin mo sa Kanya. Yung sitwasyon mo. Hinggil sa pagtatapos mo ito na bagong yugto ng buhay mo. Humingi ng wisdom kung paano i-handle yung lahat. Sabihin ang nasa kalooban mo. Alam naman ni Lord yun kahit di mo sabihin, pero sabihin mo sa Kanya. Ang bigat, yung bigat ng loob o takot ng damdamin.
humingi ng tapang o lakas ng loob para harapin ang mga balakid. Maraming balakid kasi pag hindi tapos na ano yun, ako nga noon eh. Dahil broken family kami, gusto ko pa mag-aral. Balakid, di ba? Tapos yung nanay ko ayaw pa akong payagan mag-enroll. Balakid, di ba? Pero hindi pwede maging balakid yun. Alisin mo yung balakid na yun. Ikaw mismo, desisyonan mo, katulong ng Diyos, alisin mo yung balakid na yun, di ba? O parang yung balakid na yun, alisin mo upang yung plano mo ay magtagumpay. Itanong mo sa Diyos, kung itong pasya mo bang ito ay, o desisyon mo ito ay tama, o naaayon sa kanila. Na o dito ka magtatagumpay, o ito magbe-benefit ka dito. Yan. Tapos pangalawa, una, sige, pray mo muna. Tapos isulat mo yung plano mo. Ito, plano mo. O Lord, ito po ang mga plano ko. Mga hakbang na gagawin ko. Ito yung mga sagabal. Lord, tao man o bagay. Lord, sagabal ang mga magulang. Lord, sagabal, wala po kami pera. Maraming mga bagay, mga pangyayari. Point mo, idiin mo sa kanya na idiin mo na, paunawa mo. Tapos, pagkatapos hindi, plano. Paunawa mo sa mga magulang mo, sa mga kaibigan mo, na ito yun talaga, iba ang nais mo sa nais nila. Na gusto talaga ng puso mo, sa gusto nila. Nasa palagyan mo, dito ka magtatagumpay. Kailangan mo ang buo ng loob nila, buo desisyon. At tutulungan ka naman ng Panginoon doon. Kasi yun ang unang gagawin, lalapit ka muna sa Lord. Huwag ka muna lalapit ka na kay Lord muna. Tapos yung may plano mo, ito. Tapos kung sa isulat mo yung mga plano, may gagawin mo. Halimbawa, wala ko pang tuition pay, o work ako. Maraming mga meron kami kakilala sa isang church. Ando na, nasa Hawaii na siya. Dahil matalino siyang bata. Ginagawa niya, pag siya, magka-college na siya yung na matalino siya. O sige, akong sasagot ng ganito, thesis niyo, pero babayaran niyo. Gano'n, dahil sa babayaran siya, ayaw na ng mga kaklase mo, isip siya ng gagawa, babayaran siya, o di papapera siya, ngayon yung tuition fee niya. Pero kahit scholar siya, isip may ibang pangangailangan niya. Yun. Yun dapat mong gagawin. Ito, plan B, plan A, plan B, plan C. Tapos ito mga balakid. Plan A, plan B, plan C. Rin. Tapos, kausapin mo yung magulang mo o yung mga kaibigan mo. Pag hindi sila pumayag, may plan A, plan B. Isusulat mo lahat yun. Siyempre, advance pala isusulat mo na. Kasi ano ba yung dapat gagawin? Siyempre, pag gumayaw si mami, si papa, mayaw ang kaibigan ko, dapat ko gawin? Yan. Lahat yung paplano mo na. Kung na-decision mo na talaga, do it with a brave heart, with courageous heart. Yan. Magkaroon ka ng faith sa God, sabi mo, Lord, gagawin ko to. At higit sa lahat, yan ang una at yan ang pinakamaanong matinding kalaban. Pag nawala na tayo ng pagtitiis at pagtsatsaga, pagpasok niyan yan, pagdidesisyon na natin makatapos hanggang 5 taon o 4 to 5 years pag-aaral sa kolehiyo, kailangan natin ng faith, kailangan natin ng patience, determination. Pag determinado ka talaga kahit may sibat na harang at hindi determinado kang gawin ang magsambagay na yun, magkakaroon ka ng tagumpay. So, diskarte lahat. Gawin mo diskarte. Huwag naman yung katawa mo, bibenta mo. Hindi naman. Pero, though marami akong nakakausap ng babae dyan na na-interview ko naman. Ginagamit nila talaga yung at nagiging matagumpay na. Pero hindi ko inaamin yan kasi pag ang faith mo na sa Lord, siya mismo tutulong gagawa siya ng paraan. Siya mismo. Magkaroon ka lang ng faith, siya mismo, Lord. Kasi nasubukan ko na sa buhay ko ng Lord. Wala ko. Lord, dito sa gamal siya. Lord, itas mo po ang puso mo. Siya mismo gagawa. Basta kung una, higit sa lahat, binigay mo na sa kanya yung, ito po ang nais ko. Ito ba talaga para sa akin? Ito po ang mga plano. Ito po ang ganun. Yun ang nais kong sa inyo. At pag napadesisyon na yun, gawin mo to, may pananampalataya sa Diyos. Hawak lang sa Lord. Then patience. Patient, tiyaga.
pagtitiis, determinasyon. Determinado ako talaga kahit anong mangyari. And then, hindi lang dito talaga meron kang matapang na harapin the uncertainty of situation. Pag yung plano mo nagkaroon tapos pumalpak, ano pang gagawin? Kailangan determinado ka sa lahat. Yan. Yan yung isang mga simple na ano ko lang na nais ko iparating sa inyo. Kaya nga, in conclusion, dapat matatag. Kung gusto mo talaga magkaroon ng successful na buhay, una higit sa lahat, tignan mo yung mga, alambawa, doon sa mga pamilya, doon sa mga may pamilya, sa mga magulang o may ano na, yung pa nilang mga magulang gusto nilang pasayahin at gusto nilang maihahon sa hirap. Yun. Laging ilagay sa puso mo yun, dapat maging matatag ka. Yung patience ka. At yung matitiis para kay mama, para kay papa, para sa mga kapatid. Para sa aking buhay. Ganun. Kasi pag ganun ang sitwasyon, wala mo ng love. Wala. Kasi isa rin sa yung love eh. Pag kayo talaga ng babae o lalaki na minamahal, tatakdang tamang panahon, takdang lugar, takdang oras, takdang tao, kung siya ay para sa'yo, siya ay para sa'yo. Isa kasi sinungaling yung emotion natin. Kaya, isa-isa lang. Yung direction mo dapat, katupa tapos ako ng pag-aaral. Sabihin mo sa sweetheart mo, kasi kung tayo. Tapusin muna natin to isang direction ng buhay natin. Pag nakagraduate tayo, kung talaga tayo, so, oo, di ba? Yun nga. Huwag tayong tumula doon sa mga taong puro umpisa. Umpisa lang ng umpisa, hindi na siya natapos. Ilang puso na ang natapos, ang inumpisanan niya, hindi niya natapos. Hanggang sa tumanda na lang siya puro jack of all trades nga eh. Jack of all trades, walang na-finish ni isa. Dito, nag-ship dito. O, diba? Ship na isang kurso. Kasi nga, hindi fiction man niya. Dapat, pagpapasok ko sa ganyan, kung gusto mo talagang masenso, gusto mo talagang maging maganda ang buhay mo, magiging buhay ng pamilya mo, magiging buhay ng babae o lalaki mamahalin mo, o magiging pamilya mo, kailangan buo ang kalooban. Hindi puro umpisa. Huwag patangay sa agos. Huwag patangay sa sumusol o sa mga sabi-sabi. Kailangan barado ang tenga sa mga sumusol. Fix your mind, your direction doon sa nais mo i-aim at doon ko magtatagumpay. Kitang-kita, nasasabi ko yun kasi nais ko maging buhay ninyo. Huwag na maging buhay namin. Kung nakagawa kami ng story na hindi maganda, dahil sa kakulangan namin ng mga bagay, determination, or patience, or whatever, yung mga buri-buri yung mga desisyon namin. Itong sinasabi ko ipayo para ibahin nyo naman ang story ninyong buhay. Si mama, si papa, yung mga story na mas maganda sa buhay namin o sa magiging sa buhay ng mga magulang mo, mga kapatid mo. Ibahin mo nang hindi worse, kundi mas maganda sa kanila na magiging proud sila sa'yo. Di ba? Mas maganda yun, di ba? Make a story of yours much better. Gumawa ka ng story o libro ng buhay mo na mas maganda o mas nakaka-inspire, nakaka-proud doon sa magulang mo na katulad ko, hindi naman ako, pero masasabi kong I have successful ako in the eyes of the Lord. Kahit na wala akong ano ay meron akong meron akong Panginoon. Ganon din dapat kayo na kung na-fall down, nahulog tayo sa isang bangon para lang sa successful in life, hindi lang sa term ng pera, kundi sa pagkatao.
'di ba? Ayun, sabi dito, hindi rin natin, pag gano'n ng gano'n, pag inaano natin puro umpisa, hindi na matatapos ang paglalakbay mo sa buhay na 'to, mapapagod ka. Kasi puro umpisa. Oh, parang ano mag-e-exercise ako, every Monday pupunta ako sa ganito, every Sunday ganito magjo-jogging ako. Pero puro umpisa 'yan, mga ilang linggo lang tapos wala na. Oh, anong nangyari? Hindi natapos, anong nangyari sa katawan niyo? Gano'n. 'Pag 'pag nag-aim ka ng isang bagay, alam mo marami kang kakaharaping mga, masalimuot na pangyayari, mga hindrance, mga bagay. 'Pag napagdesisyon na 'yan, kailangang suungin mo 'yun ng merong katapangan, ng merong tiyaga, may determinasyon. May pananampalataya rin sa Panginoon 'yan, para matapos mo 'yung takbo ng buhay mo. Hindi yung puro umpisa, hindi ka naman natatapos, napagod ka na, nagkaapokan at lahat, di ka pa rin parang sabi mo pa rin ganito, gano'n, magtitinda ako ng ganito, gano'n, magganito ako na, hindi pa rin natatapos. Hanggang sa ilibing ka na, hindi ka pa rin natatapos. Kasi puro umpisa. Yan, nagiging masalimuot, di ba? Pero kung may direksyon ng takbo ng isip, siyempre una sa lahat, may pag-ibig at pananampalataya sa Diyos. Tapos may direksyon ng pag-iisip. One by one lang. Huwag mong pagsabayin ng love tsaka ano. Kasi ang love may tamang panahon yan eh. Sabihin ko sa inyo, ang love may tamang panahon. Kasi pag dito sa una, nakapagtapos ka ng pag-aaral, naging maayos ang buhay mo, yung love na iaalay mo sa babae o sa lalaki, maayos na buhay, di ba? Na parehas kayo magtutulungan. Di ba? Rare lang yung kaso nagsabay na ginawang inspirasyon ng bawat isa. Pero, saludo ako dun. Pero, in majority, hindi lahat ganun. Ako nagsasalita, majority. Majority. Diba? Yun. Okay? I hope nakatulong si Lola Granny, si Granny Esther niyo sa inyo. At nawa, sa puso niyo ito. At tiyak ko na tatagumpay kayo. Bye-bye!